Alpabetong Filipino. Ang modernong alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik. Ang makabagong alpabetong Filipino ay maaaring gamitin bilang alpabeto ng mga katutubong wika sa Pilipinas, kasama ang wikang Chabacano, isang Creole galing sa wikang Kastila. Noong taong 2014, ang Komisyon ng Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortografiya ng sasagot sa mga dating suliranin ukol sa kung papaano ikakatawa ng mga tunog sa mga piling wika at dialekto sa Pilipinas. Noong Agosto 2007, ang Komisyon ng Wikang Filipino ay nagpalabas ng dokumento tungkol sa palabaybayan ng wikang Filipino. Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taong 2001. Noong Mayo 2008, inilabas ng KWF ang pinal na borador na gabay sa ortografiya ng wikang Filipino. Itinakwil nito ang mga radikal na rebisyon ng 2001 at mas binigyang halaga ang status quo, bagaman kinodipika o ginawa ng opisyal ang ilang mga aspekto nito. Ang mga titik ay kumakatawan sa isang tunog na pasalita. Ito ay binubuo ng mga patinig o bokablo at mga katinig o konsonante. Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na titik na may katawagan sa tulad na wikang Ingles, maliban sa N, A o A, ba o B, C, yung letrang C, gamit sa mga hiram na Kastila mula sa Kastila. Ang B, maihahalintulad sa V. Ang D o DID, binibigkas ng buong schwa kung lalagyan ng patuldok na I tulad ng wikang Meranao. F, kadalasang maihahalintulad sa P. G o G. H o H. I, letter I. J, pag sa Tagalog ay babanggitin mo ng J, gamit sa mga hiram na salita mula Ingles tulad ng archaeology, Arabo tulad ng masjid. K, la o L. M, enye, N, NG, O, P, Q, gamit sa mga hiram na salita mula sa Kastila. R, S, kadalasang maihahalintulad sa Z. T, U, V, kadalasang maihahalintulad sa B, gamit sa mga hiram na salita mula sa Ingles tulad ng virtue, ginagamit sa wikang Ibanag. W, X, Y, Z, kadalasang maihahalintulad sa S o letrang S. Ang habakada o ang lumang alpabeto ng mga unang bahagi ng ika-20 siglo ay may mas kaunting katinig. Sa kalagitnaan ng siglong ito ay nadagdagan at sa paglabas ng ortografiyang pambansa noong 2014. Ang dating 8 titik na hindi pa naidagdag ay ngayong naging opisyal. Ito ay mga C, F, J, N, Q, V, X, at Z. Ito ay isang malaking hakbang na idagdag ang mga titik na ito upang gawing modernisado ang sistemang panulat na ito upang pangalagahan ng mga katutubong wika sa Pilipinas. Ang mga titik na F, J, V at Z ay napaka-importante dahil ang mga tunog na ito ay matatagpuan sa mga wika tulad ng Ifugao at Ifatad. Ito ang mga halimbawa ng mga bagong titik
alifugfug mula sa wikang Itawes. Ibig sabihin ay ipo-ipo. Safot mula sa wikang Imaloy. Ibig sabihin ay sapot ng gagamba. Palendag mula sa wikang Tinuray. Plautang pambibig na may nakaipit na dahon sa ihipan. Feyu mula sa wikang Kalinga. Pipa na yari sa Bukawi o sa Tambo. Jambangan mula sa wikang Tausug. Ang ibig sabihin ay halaman. Masjid mula sa wikang Tausug, Meranao o mula sa Arabic. Tawag sa gusaling sambahan ng mga Muslim. Juluk mula sa wikang Tausug. Na ibig sabihin ay masamang ugali. Avid mula sa wikang Ipatad. Ang ibig sabihin ay kagandahan. Bakul mula sa wikang Ipatad. Na ang ibig sabihin ay pantakip sa ulo, nangyari sa damo, na ginagamit bilang pananggalang sa ulan at init ng araw. Kuvat mula sa wikang Ibaloy. Ang ibig sabihin ay digma. Vodyo mula sa wikang Ibanag. Ang ibig sabihin ay bulalakaw. Vulan mula sa wikang Ibanag. Ang ibig sabihin ay buwan. Kazi mula sa wikang Itawes. Ang ibig sabihin ay kambing. Sigato mula sa wikang Ibanag. Ang ibig sabihin ay silangan. Patinig. Bago ang panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, karamihan sa mga wika sa Pilipinas ay tatlong patinig. A, I, at U. Maraming naidagdag ng mga salita ng mga Kastila at naidagdag ang E at O sa kalaunan. Bagaman kahit sa kasalukuyan ang I at E at ang U at O ay naipagpapalit-palit. Tuldik. Mula sa paggawa ng abakada, pinakilala ni Lopica Santos ang mga tuldik. Ito ay ang mga pahilis, paiwa, pakopya na nilalagyan sa ibabaw ng mga patinig. Ang tuldik na pahilis na sumisimbolo sa diin at o haba. Ang tuldik na paiwa ay sumisimbolo sa impit ng tunog at ang tuldik na pakopya na sumisimbolo sa impit ng tunog at diin. Noong 2015, ang KWF ay nagpakilala sa patuldok na I. Ito ay sumisimbolo sa tunog na schwa na matatagpuan sa maraming katutubong wika sa Pilipinas. Ang isa sa mga ito ay ang Meranao, na dating binabaybay na Maranao at Meranao. Hindi ko po mabanggit ang tamang salita nito sapagkat hindi ko talaga alam ang tunog nito. Pero sana ay nakatulong ang mga nabasa ko sa inyo. Matatagpuan ito sa wikipedia.org, tl.wikipedia.org. At kung gusto mong matuto ng wikang Filipino, maaari kang pumunta sa patreon.com/Learn Tagalog Filipino para suportahan ang aming layunin na magturo ng Tagalog sa mga non-speakers of Tagalog or Filipino. Hanggang sa muli po.